So, hi guys and welcome back again sa aking YouTube channel. For today's video, tutulungan ko kayo kung paano or ano yung mga list of requirements para mag-register sa BIR as a new business registration. Unang-una po, bago po tayo pumunta ng BIR, kailangan magpa-print muna po tayo ng tatlo nating kailangan. Una, ang ating DTI application form through online. Kung wala po kayong ganito, hindi po kayo makakapag-register sa BIR kasi babayaran nyo po ito. Ito po ang pinakauna, DTI registration or yung DTI certificate nyo. Ayan po yung una nyong dadalhin, ipapa-photocopy nyo po siya. Madalian na lang to guys para hindi masyadong mahaba. Diba? The second one is kung tagasang lugar po kayo, kami taga San Mateo Rizal. So sa San Mateo Municipal po ako kumuha ng aking barangay clearance. Ayan. Saglit lang naman siya lalo na pag wala namang pila sa inyo. Tapos may bayad to. Pero sa iba wala daw, di ko alam. And pag kumpleto na yung DTI certification nyo, and then yung inyong barangay clearance, ipapa-photocopy nyo po ang inyong valid ID, passport, UMID, or kahit anong valid ID talaga na pwedeng-pwede. As after that, pag nakumpleto nyo na yung tatlo, DTI certification, barangay clearance, and photocopy ng inyong valid ID, pupunta na po kayo kinabukasan sa BIR. Take note guys, magdadala po kayo ng extra money at least 2,000 and above kasi may babayaran pa po kayo doon. Ayan, pag nasa BIR na po kayo, pipila po kayo sa guard, tatanungin kung anong transaction nyo, sabihin nyo lang po, new business registration. Bibigyan po niya kayo ng number 21, pupunta po kayo sa number 21, and then sa harap po ng guard, meron po dong form, hihingi po kayo ng form 1901. Dalawang copy po yung hihingiin yung form. Wala po itong bayad. Basta sa BIR po galing yung application. Pagkahingi nyo po ng form, pipil upan nyo muna bago nyo ipapasa, bago matawag yung inyong number. Fill upan nyo lang po yung pangalan, parents name, address, number type, and then ID number mo, email mo, at saka yung name ng inyong shop, register number, tsaka yung address kung kailan po kayo nag-register ng DTI. After that, pag natawag na kayo, na-process na kayo, may babayaran po kayo na invoice receipt na 1,500 pesos. Pag nabayaran nyo na po kayo, ipaprocess po kayo. And take note, kung wala pa po kayong TIN ID, kahit as katulad ko, wala po akong TIN ID nung nag-process ako noon. Sila na rin po nag-process ng TIN ID ko. Swerte ko lang kasi nung panahon na yon na-process pa nila. Pero po sa panahon ngayon ay kayo na po ang magre-register online ng inyong TIN ID. Tapos, pag nabayaran nyo na po ang inyong invoice receipt and then na-process na rin po ang inyong TIN ID, papauwi na po kayo and then babalik po kayo after 1 week, days, depende sa kanila. Minsan kasi tinatawag na nila agad or minamadali na nila yung pag-process. Pagkabalik nyo po, and then, kunyari, example, passport po tayo, nakabalik na po kayo after 1 week, dadalhin nyo lang po ang inyong invoice receipt kasi bibigay po ito sa inyo bago po kayo umuwi. Dadalhin nyo po itong invoice receipt kasi nga i-claim nyo po ang inyong booklet. Yung 10 booklet ng invoice nyo, yung resibo nyo, ito yung binayaran nyo na 1.5. Ito po yung ibibigay po natin sa mga umorder sa atin online pag kailangan po nila ng resibo or hindi man nila kailangan. Kailangan po lahat ng transaction may resibo po. Kasi para hindi po tayo magkaroon ng penalty or hindi po tayo ma-complain kung bakit wala tayong resibo. Na-claim nyo na po yung invoice receipt nyo kasi papalabasin kayo, kukunin po yan sa print shop dun sa tabi ng BIR. Ayan po, dun nyo po kukunin siya. Then papasok po kayo ulit ng BIR para makuha nyo naman po ang inyong COR. COR po, walang bayad na pero itong documentary staff may bayad po siya na 30 pesos each. Kung ilan yung kailangan mo, ganun yung babayaran mo. So since isa lang to, 30 pesos lang siya. COR. Sa number 25 naman to. Lahat ng transaction nyo guys, kailangan nyo pong kumuha ng number. Kasi hindi po kayo i-entertain pag wala po kayong number. Ayan, dalawa yung form na bibigay sa inyo pag nakuha nyo na inyong COR. Ito ay kailangan nyo sa TikTok shop and then sa inyong Lazada shop. Tapos, pag sa number 21, bibigyan po kayo nito. Dito nyo po ilalagay yung business name nyo, business registration name, and then yung inyong TIN ID number. Yun, nakuha nyo na po yung COR nyo. And then, kailangan
mag-print na rin po kayo ng sworn declaration form. Kung nagbebenta po kayo sa Shopee, kailangan po ng sworn declaration form. Yung form, wala pong ganito sa BIR. So, kukuha lang po kayo sa website and then ipiprint nyo po. Annex A po yung ipiprint nyo. And then, itong documentary stop, may bayad po ito. Tapos, after that, na-process nyo na yan. Take note guys, pag pupunta po kayo ng BIR and then lahat ng kailangan nyong dalhin, mas better na ipaprint nyo na lahat. Kasi, ang isang print po ng bond paper sa mga tabi po or labas ng BIR ay 20 pesos ang isa. So, sobrang mahal. Sobrang pricey nga eh. Medyo nakakayamot nga, 'di ba? And, ang pinaka-last nyo pang kailangan ay ang inyong book of bookkeepings. So, apat po ito, isang ledger, dalawang columnar na 14 columns, and then isang journal. 34 each po isang ganito. No, bibili nyo po siya sa National Bookstore and then or kahit saan man may available na ganyan. Ang branch pala na napuntahan ko na BIR ay sa Centro Mall Antipolo. Ayun. Ayun, review natin ulit para hindi po natin malimutan yung mga kailangan natin. Number 1, yung inyong DTI certification na niregister nyo online. Kailangan ipaprint nyo na siya agad and then ipaserox nyo yung certification nyo. Kailangan yun. And then itong barangay clearance, ipaserox nyo rin po, isa lang. Kailangan nyo rin po yan. Yung pangatlo, yung valid ID nyo, any valid ID na talagang makakapasa sa kanila, yung may address nyo, syempre. And then, hihingi po kayo ng 1901 form sa mismong BIR, wala po itong bayad. Dalawang copy po ibibigay sa inyo. Kung ilan yung business nyo, ganong application yung hihingi nyo. So, since isa lang, pero dalawang copy po yung ibibigay sa inyo. And then, ayun, yung invoice receipt na 1,500. Ito po yan, yung invoice receipt. Ito yan, yung 10 booklets. Tapos, ang inyong COR, ayan po yung COR. Ang BIR form niya is 2303 na COR. Kailangan nyo po to sa mga online shop kasi kung wala po kayong ganito, hindi po tayo ma-approve as online seller sa mga application like Shopee, Lazada, or TikTok Shop. And then, ibibigay po sa inyo to. And then, tip ko lang guys, much better na hindi nyo natusulatan. Mas maganda i-print na lang kayo ng pangalan ng company name, company registration name, and then TIN ID, and then tsaka nyo lang idikit kesa sulatan nyo ng dental pen. Kasi mahirap magkamali, di ba? Lahat naman, pag nagkamali na mahirap ng solusyonan, di ba? And then, ang inyong sworn declaration form, siguro ilalagay ko na lang din yung link para yung mga kailangan nyo, magagamit nyo agad pagpunta nyo agad ng BIR. Kasi pag dun po kayo nagpa-print sa BIR, 20 pesos each po ang isang bond paper. So, sobrang garapal po talaga ng presyo ng isang ganun. And then, wag nyo kakalimutan ang inyong ledger. Kasi dito nyo po ililista lahat ng sales nyo sa every transaction. So, yun lang. Sana nakatulong. And sa next vlogs ko, tutulungan ko naman po yung mga hindi marunong mag-register online para sa pag-register ng DTI at pag-fill up nun. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo sa vlog na ito. And thank you for watching. Please like and share and subscribe to my YouTube channel para updated po kayo. And then, na-upload ko na rin pala yung mga price niyan ng bawat documents na yan. And sana mapanood nyo. So, ayun lang. Lahat ng bagong seller ay magtagumpay. And keep it up. Always think positive. Walang aayaw. And take note guys. Lagi nyo i-check yung COR nyo. Yan, yung COR nyo kasi meron ditong nakalagay na individual income tax na kung saan ay yung annual fee nyo, kailangan nababayaran nyo siya every year. Kasi pag hindi, magkakaroon po siya ng penalty and then ng charges. Ayan, kailangan lagi nyo pong titignan yung inyong COR para hindi po tayo magkaroon ng penalty. And then, pagka-process nyo po ng DTI nyo, kailangan after 1 month, bago mag 1 month, ma-process nyo na rin po yung BIR nyo para hindi po tayo magkaroon ng penalty sa mismong BIR. Kasi marami akong nababalitaan na pag di po tayo marunong, puro charges na lang ang gagawin sa atin ni BIR. So, yun lang. Thank you for watching. Sana magtagumpay tayo lahat. Bye-bye.